Welcome to Wala Kayo sa Lola Ko, a podcast from your lolas. We are from Vicariate of Saint Anne. I'm Lola Nora. I'm Lola Angie. I'm Lola Margie. And Lola Meni. Narito po kami para pag-usapan at pagkwentuhan ang kahalagahan po ng pamilya at ang responsibilidad ng anak sa magulang at ng magulang sa anak. Oo nga, talagang napakaswerte natin. Meron tayong isang pamilya, di ba? Dito natin nadarama ang unang pag-ibig, di ba? Yes po. Dama mo ba yung pag-ibig ng magulang mo, Ate Meni, nung araw? Ay, opo. Dahil ang mga magulang ko ay nakatutok talaga sa amin noon na lahat ng pangangailangan namin magkakapatid. 7 po kami magkakapatid. Pinilit nila kaming maitaguyod sa sikap at tiyaga. Ganon din po siguro sa ang mga karanasan nyo sa inyong mga pamilya. Sabi naman ng anak ko, alam mo ba, Lola Meni, damang-dama daw nila na talagang mahal na mahal namin sila. Kasi lahat po nung 7 naming anak, breastfed ko po yun, tita. Opo, 7 yun na breastfed dami nun. ko. Opo, ang dami nun. Kaya lang, ayun nga, talagang na-appreciate nila. Kasi syempre, one by one, nakikita nila kung paano sila pinalaki namin ni Kuya Mon. Ikaw naman, ate. Ako po, hindi ko kaya magbigay ng breastfeeding kasi po, ang anak ko isa lang. Pero kidding aside po, I was not that fortunate for giving her breastfeeding, pero alam ko naman na nabigay ko sa kanya yung pagmamahal na dapat ibigay. Kasi I see to it that I always have time for her, even if I'm busy as a teacher. Kaya ikaw, sis, Lola. Ako naman kasi, ang naging anak ko ay 3. Talagang nasimulan talaga namin ang pag-ibig sa loob ng aming tahanan. Makikita po talaga ng mga anak ko kung paano kami magmahalang mag-asawa. At never po kami kasi nagpakita sa kanila na kami ay nagkakaroon ng pagtatalo. Magkaroon man kami ng pagtatalo, hindi namin pinakikita sa kanila. Hanggang sa sila ay lumaki, never ko silang nakitang nag-aaway magkakapatid. Kasabi ko nga sa kanila, kailangan ang pagmamahal magsisimula sa ating loob ng tahanan. At nating maibabahagi ito pag tayo nasa labas na at makikita talaga tayo ng mga ibang tao kung paano namin kayo pinalaki. At dito pala sa ating pamilya, tayo din pala natuto na magkaroon tayo ng pag-asa. Pag-asa sapagkat, hindi ba pag maliit tayong bata, minsan nadudumi tayo, di ba? Minsan nagugutom, naiihi. Pero tayo po ay talagang umaasa na meron po talaga na dadamay sa atin, lalapit sa atin. Kaya tayo'y tumitigil ng pag-iyak, di ba? Nandun yung pag-asa di ba? Ikaw naman po, paano mo nararamdaman ng pag-asa sa loob ng pamilya? Alam ko po, ako'y bata pa. Ang alam ko po, basta nandiyan ang aking mga magulang, lagi akong may hope. Lagi silang nandyan to support me in whatever I will do. And I make sure na ganun din yung naipadama ko sa aking anak. So, napakahalaga na maramdaman nila na hindi lang tayo masaya sa kanilang tagumpay, kung hindi nandun din tayo in times na sila ay bigo sa buhay. So, we should made ourselves available, especially on those critical times. Sa panahon ngayon kasi, lalo na pagpapalaki natin ng mga anak natin, hindi lang mahalaga kung anong maibibigay natin sa kanila. Kung ano yung mga material na bagay na ating naibibigay, na papakita or ano pa man. Kundi ang pinaka-importante kasi, yung pagmamahal, oras ng magulang sa mga anak, yung kanilang concern sa mga bagay na nararamdaman nila.
Yun ang pinaka-importanting dapat na ipadama natin. Hindi lang sa material na bagay, sabi ko nga sa aking mga anak. Hindi importante na mabigyan nyo sila ng lahat ng kailangan nila. Kundi kung ano yung napakahalagang bagay na dapat nating ibigay sa mga bata. Yun ang dapat. Unang-una ang pagmamahal. Pangalawa, oras. Ayun nga. At ang pangatlo, yung maturuan natin sila ng hindi lang kung ano natututunan nila sa school, kundi pati sa spiritual na buhay. Oh. Dapat hubugin na natin sila sa ganoon pa man. Kaya Bata pala, no? sila. Ate Meni, yung palang pananampalataya, sa pamilya pala natin unang natututunan at nadarama, di ba? Yes. Napakahalaga noon. Oo, kasi yung pananampalataya, kailangan magsimula sa sarili natin eh. Pag wala tayong trust sa sarili natin, paano tayo magkakaroon ng trust sa ibang tao, di ba? So, napakahalaga na ang pananampalataya ay maitanim natin sa isipan at puso ng ating mga anak, lalo na sa pagmamahal sa Diyos. Tama po. Kaya nga po na yung dapat maalala ng mga modern parents natin ngayon na sila ang first teacher ng kanilang mga anak. At bilang first guro, ang unang-unang dapat nga nila siguro maituro ay si Lord. Meron tayong God. Yung simple way of teaching them na, ayan si Mama Mary. Things like that. Mag-sign up the cross ka bago kumain, anak. Magpipray tayo to thank God. These are simple things, di ba? Sa maliliit na bagay, nagsisimula ang great things. So sa maliliit na bagay na yan, maituturo natin sa kanila nandyan si Lord at yung pag-grow ng kanilang faith. Pero hindi naman pala lahat matututunan natin sa loob ng pamilya. Kaya nararapat lamang na ang mga bata din ay pinadadala natin sa mga training, di ba? Yes, totoo Kailangan yun. din nila ng edukasyon, sabi nga ni President Pandela, di ba? Yun daw, edukasyon ang magpapabago ng mundo ng isang tao, di ba? So, sino pa yung dapat na sila ay makasalamuhan nila, hindi ba? Yung mga taong simbahan, hindi ba? Saan pa, Sa Ate Meni? labas, yung mga bata, turuan natin, hayaan natin sila mag-explore Mhm. para Tama. matuto. Pabayaan natin sila maglaro sa labas with their friends. At kasi hindi lahat nga pwede natin ituro sa kanila. Tunay. Oo, matututo din sila sa mga kaibigan, sa school, at saka kung sa mga organization na sasamahan nila, yung mga pag-ano ng mga katawan nila. Ayan. Nade-develop ang skills Oo, nila, hindi nade-develop, ba? yes. Oo. At saka, napakahalaga talaga ng pakikipagrelasyon. Hindi nila matututunan yung relasyon sa ibang ibang kapwa. tao. Hindi pwedeng sa tayo-tayo lang sa Tayo loob lang ng ng bahay. bahay. Hindi pwede yun eh. Kasi somehow paglaki nila, they will be exposed, hindi ba? Kailangan, oo. Kaya kailangan talaga. Kaya tayo po talaga ay napakaswerte, lalo ngayon napasalib tayo sa ganitong organization. Tuwan-tuwa yung mga anak natin. Ay, oo, talaga. Natutuwa sila. Kaya Very sabi nga ng proud. aking anak, alam mo mami, lagi ka nagpo-post ng picture, palagi kayong nasa simbahan, nasa mga activities. Sabi ko, yun ang gusto ko kasing masanayan nyo rin. We serve Hanggang as sa good pagtanda nyo, examples, Ganon din, di ang ba? ganon din ang mangyayari sa inyo pagdating ng panahon na kahit pagtanda ninyo, nagsaserve kayo kay Lord. Kaya Tama. napakalaking bagay talaga na tayo nasa ganitong organisasyon. Kumbaga tayo magsisimula, kahit sa kaapu-apuhan natin, makikita nila yung ginagawa natin eh. Kaya napakaswerte natin dahil nagkaroon tayo ng ganitong mga samahan, malalaman ng mga anak natin, kasama tayo sa ganitong mga organisation, sa ating mga community. Kinagagalak nila yon at maipagmamalaki nila tayo. Kaya nga sabi nga ng sister ko na nasa US, alam mo Margie, natutuwa ako sa iyo, sa ating magkakapatid. Ikaw talaga yung laging active sa simbahan. Kaya sabi ko, ate baby, kaya gusto ko paglaki ng mga apo ko at saka mga anak ko,
standard. Ganon din ang mangyayari sa kanila. Yun po talaga pinagdadasal ko na sana. Pagdating ng panahon, ganon din ang kanila. Siguro Gagawin. naman ito din yung naituro ng mga magulang ni Carlos Yulo, di ba? Oo. Kahit na sila mahirap, di ba? Paano ba magiging tagumpay ang isang tao kung hindi siya naturuan ng tama, di ba? oo. Like hard work. Mahirap lang kasi sila, di ba? So Simula kailangan sa wala. turuan sila ng mga magulang nila. O di ba? Saan sila nagkaroon ng pagkakataon? Dahil nandun sila sa loob ng pamilya na nagkakaroon ng suporta, di ba? Tutulungan sila. Oo. Kaya nga gusto ko anuhin natin yung acronym ng isang pamilya, pwede ba? Okay. So, ano po yun? Ano po yun, sister? Family? opo, Letter F? family. Yeah. So, simulan natin sa letter F, di ba? Ano ba what will F stand for? Faith. Hindi ba? Sa loob ng pamilya? Ano Kailangan nga may yun? faith. Ang pamilya o ang tahanan ay isang munting simbahan. Ayan. So dapat talaga napakaganda. sa kanila, sa tahanan magsisimula yung pagkatuto ng mga bata kung ano ba yung pananampalataya, kung sino ba si Lord, si Mama Mary, and That's right. everything. Oo. Tapos kailangan din sa loob ng ating mga pamilya, kailangan ay may abundance. Letter A will stand for abundance. Abundance is yung pangangailangan ng buong pamilya. Diyan makikita ang pagsisikap naman ng mga magulang para maitaguyod ang mga anak. Pero dapat din hindi lang yung mga material na bagay ang ine-aim ng magulang para maibigay. Okay. Totoo po yun. Yung Parang sa may- panahon ngayon, I just don't know Sige po, po. parang medyo ang ibang magulang, nakakalungkot kasi may mga modern parents tayo, especially young parents, parang nalili sila eh. Pagdating dun sa abundance, they just focus on giving material things. Yeah, they They know work how hard. they know how to earn a living, but they do not know the reason for living. Yes, Yeah. that's true. Di ba? Okay. Kanila pong So, mga anak, no? dumako naman tayo sa letter M. Kailangan pala mindful ang bawat miyembro ng pamilya. Ano ba ibig sabihin, Ate Marge, ng Ano ba ang mindful? mindful? Kailangan tayo ay ano? May, what's that? Malasakit. Malasakit. Hindi ba? Concern Sa- niya. concern Oo, sa concern kapwa sa na- bawat isa, di ba? Oo, at sa ibang tao, sa Oo, kapwa Yan natin. talaga. Kailangan talaga may pagmamalasakit tayo sa ibang tao. Kasi kapag nakikita ng mga anak natin na tayo may malasakit sa ibang tao, gagayahin nila yan eh. Totoo yan. Kung paano nila i-approach ang tao, kung paano magmalasakit. Kaya dapat talaga sa ating palang mga magulang, nakikita nila kagaya ng ibang tao talaga na nakakasalubong natin, talagang walang-wala. Makikita mo, yung bang makikita mo, tatanungin ng mga bata, Mami, ba't kaya ganun sila nasa kalye? Sabi ko, oo nga kaya tayo, kailangan magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa mga ganyan tao. Kaya- Matuto tayong Kaya nga, magmalasakit. at kailangan din pala natin sa loob ng pamilya na tayo ay magbigay ng inspirasyon. inspirasyon. I will stand for inspiration. Inspiration naman, oo. Yan. Just to share lang, narinig ko lang po kanina, si Yulo daw po ay na-inspire sa kanyang lolo, mga lola at lolo, take Lolo. note. Ang kanyang inspirasyon ay nagsimula sa kanyang lolo. Kaya siya nagkaroon ng interest sa gymnastics, which made him a very successful person on that aspect. Dinadala kasi siya ng lolo niya sa mga nagpa-practice. Kaya nagkaroon siya ng kagustuhan na maging isa din. Na-inspire din siya. Kaya successful naman siya, di ba? Oo. So, the next letter will be letter L. Ano Wow. palagay mo yung L? Ayan. O, diba? Love. Okay. Okay. Sister Love. Angie, tayo. I love you. Okay. So, yan ang sentro talaga. Napakahalagang Napakahalaga. aspeto sa sa isang pamilya ang pag-ibig. Pagmamahal. Pag-ibig na sabi nga ko ano ang nakita ng bata sa isang magulang,
siyang ano rin, ganun din ang magiging standing ng mga bata. Isang pagmamahal hindi naghihintay ng kapalit katulad ng ating Panginoon, di ba? Amen. And so, the last letter will be letter Y. Y will stand for yearning. Ano po ibig sabihin ng yearning? Yearning. Tayo po ay ano? Yearning, paghahanap. Yes, naghahangad. Longing. Naghahanap, longing. Longing, Longing for ano ba love. nilolong mo? For Longing for love. love, For love. for what is good. What is Kung anong So, makabubuti para sa ating pamilya. Opo. And we should yearn for God always. Yan. Yan po Totoo yan. pinakamalaga, hindi ba? Yes. Every day of our lives, we should yearn for the love of God. I agree ako dyan, Sister Angie. Kasi, simple lang po, if we yearn for God, God is good. So, we always yearn also for what is good. Diba? That's so, right. if we yearn for what is good, everybody happy. Yeah. Amen. And so, And ate, so, it's time. So, it's time to say goodbye, mga kalolo-lola. Salamat. Thank you for watching. Wala kayo sa lola ko. See you on the next episode of our podcast. Bye! Bye! Greeting ba? See you next episode. see you next episode. Thank you.